Kinumpirma na ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na totoo ang nag-leak na draft report ng komite kaugnay sa flood control scandal. Sa naturang draft report, inirekomenda ng kasuhan sina Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero at Senator Jingo Estrada, pati sina dating Senator Bong Revilla, dating Caloocan 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy, at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dati nang itinanggi ng 6 na nabanggit na sangkot sila sa katiwalian sa flood control projects. Samantala, tila kabulastugan naman umano ang naging reaksyon ni Senator Joel Villanueva nang tanungin ang kanyang reaksyon dahil nasama siya sa mga inirekomendang kasuhan sa draft at partial Blue Ribbon Committee report na pinalagan at pinanggigigilan naman ng maraming netizens at tinawag pa siyang mayabang. Tila rehas umano ang bagsak ng ilang di umano'y kurakot ng mga opisyal na nabanggit at itinuturing bilang big fish sa maanomalyang flood control project scandal. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Who's the blue ribbon? Sir, sa draft The draft report, sir. One person or the entire committee? Sir, it's just a draft yet. Draft pa lang, sir. It's the committee or the person? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Mga kabunyog, mga kababayan, napanood ko itong maiksing video clip. Maiksi lang ito. Tungkol kay Joel Villanueva. Tinatanong ng media, ambush interview habang naglalakad siya sa Senado. Kahapon yata ito eh. Tinatanong siya tungkol dun sa Senate Blue Ribbon Report kung saan nirerekomenda na kasuhan siya. Kasama si Chis Escudero, si Jingo Estrada. Medyo galit yung sagot eh. Pabalbal yung sagot ni Joel Villanueva. Talagang galit kay Lacson. Galit siya kay Lacson. Ipapanood ko sa inyo mamaya. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Talagang makita mo sa kanya. Siguro, mainit ang ulo niya, pikon, dahil akala niya magkakaroon na ng change sa leadership ng Senado. Ay syempre, kung mapapalitan ang liderato ng Senado, mapapalitan ang chairman ng Blue Ribbon. At pag napalitan ang chairman ng Blue Ribbon, si Marcoleta na uli, hindi na matutuloy ang Blue Ribbon report na yan. Kaya, sana, nakikita na sana nila Villanueva na magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, magkakaroon ng pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon. Kaya yung Senate, yung Blue Ribbon Committee report na nag-leak, yung nag-leak kasing report, ang sabi doon, kasuhan si Chis Escudero, kasuhan si Joel Villanueva at si Jingo Estrada. Ay syempre, galit doon sa rekomendasyon na yon si Joel Villanueva. Kahit si Jingoy saka si Chis Escudero malamang galit din doon. Kasi nga, ayaw din siyempre nila na kapwa nila senador o yung komite mismo ng Senado magre-rekomenda na kasuhan sila. Kaya mainit ang ulo ni Joel Villanueva. Tinanong siya ng media, ano pong masasabi niyo, sir, doon sa Blue Ribbon Committee report, yung draft partial report? Kasama po kayo sa nirekomendang kasuhan. Ang sagot ni Joel Villanueva, bakit? Alin na committee report? Isa lang naman, kumbaga, yung one person daw, o ang tinutukoy na isang tao, si Lacson. Kaya kumbaga, ang binibira ni inaatake ni Jingoy ay ni Joel Villanueva, wala namang Blue Ribbon Committee report. Kung mayroon man, ang nagpipilit lang daw isang tao. Siyempre ang tinutukoy niya si Lacson. Ito panoorin na ninyo mga kabunyog, mga kababayan. Ito makikita nyo.
Pabalbal yung sagot ni ano diyan, ni Joel Villanueva, pikon. Ito. The person. Those non-recommended may blue ribbon, sir. Who? Who's the blue ribbon? Sir, sa draft The draft report, Is sir. it one person or the entire committee? It's just a draft yet. Draft pa lang, sir. It's the committee or the person? Narinig niyo yung sabi niya, who's the blue ribbon? Who's the blue ribbon? The committee or the one person? Ito. Those non-recommended may blue ribbon, sir. Who? Who's the blue ribbon? Sir, sa draft The draft report, Is sir. it one person or the entire committee? It's just a draft yet. Draft pa lang, sir. It's the committee or the person? Ayan, nakita nyo. Napansin nyo, mainit yung ulo ni ni Villanueva, mayabang, Ang problema niya diyan ganito. Paliwanag naman talaga ni Senador Ping Lacson. Tama naman yung paliwanag ni Senador Ping Lacson. Sabi ni Senator Ping Lacson, hindi naman pwedeng hindi irekomenda sa report na kasuhan silang tatlo. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Kasi kung maglalabas ng report ang Senate Blue Ribbon Committee, tapos hindi irerekomenda na kasuhan si Joel Villanueva, si Chis Escudero at si Jinggoy, ang sabi nga ni Senador Ping Lacson ay para naman tayong iwan yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, hindi pwede na ang Blue Ribbon Committee report ay hindi maglaman ng rekomendasyon na kasuhan sila Jinggoy. Kasi yun naman yung finding sa hearing eh. Ang linaw naman doon sa proceedings, transparent yon, nakapublic yon. Ano bang makikita mo doon? May mga testigo at ebidensya laban sa kanila. So, kung ang Blue Ribbon ay maglalabas ng report na hindi sila kakasuhan, ay mapapahiya ang Blue Ribbon. Hindi naman kapanipaniwala yon. Ito namang si Argo. Bakit senador lang? Asan yung mga congressman? Hindi ka pala nagbasa ng report eh. Yan ang problema sa iyo, Argo. Panatiko ka. Nandun naman yung mga kongresista eh. Nandun yung mga kongresista. Nandun nga yung mga officials ng DPWH. Nandun nga si Maynard Ngo. Hindi mo ba binasa? Nanonood ka kasi sa mga vloggers ng DDS eh. At saka si Martin, anong ayaw imbestigahan? Nakalagay doon sa recommendation, imbestigahan si Martin. Iba-iba kasi yung level ng report, ng rekomendasyon. Ang sinasabi doon, pagdating kay Jinggoy, saka kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva, kasuhan. Kasi mayroon ng mga ebidensya. Pagdating kay Martin Romualdez, imbestigahan pa. Pagdating kay sa mga dun sa iba pang mga kongresista, sila Ed Bikyap, kasuhan na. Sila Garjola, kasuhan na. Kaya iba-iba yung level ng iba-iba yung level ng rekomendasyon doon. Kaya lang mainit ang ulo ni Joel Villanueva kasi sa kanilang tatlo, ang rekomendasyon kasuhan sila. Medyo kaya lang tama naman si Senador Ping Lacson. Ano ba ang lumabas sa investigation? Ano ba ang lumabas? Ang lumabas sa investigation, yung mga testigong nag-appear doon sa Blue Ribbon, pati yung mga ebidensyang lumabas, yung mga sinumpaang salaysay. Sila involved talaga sila. Direkta ang involvement nila nila Bong Revilla, ni Chis Escudero, ni Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, mga yan matitibay yung mga ebidensya sa kanila at testigo. Kasi ang mga testigo sa kanila, si Yusek Bernardo, si Alcantara, si Bryce Hernandez. Kaya iba yung level ng rekomendasyon sa kanila. Kaya lang, ang gusto kasi nila, Joel Villanueva, wag silang irekomendang kasuhan. Sa totoo lang, tama yung sabi ni Senador Ping Lacson, wala naman na silang magagawa eh.
Kahit naman hindi nila ilagay doon na kasuhan si Jinggoy, kasuhan si Cheese, kasuhan si Joel Villanueva, ang totoo, iniimbestigahan na sila eh. Ilang beses na bang pinatawag si Jinggoy? Ilang beses na bang pinatawag? Ano na eh, kinakasuhan na sila eh. Gumugulong na yung kaso sa kanila. Ibig sabihin, nagpe-preliminary investigation na. Kung mag-aano man, kung magre-recommendo man ang Blue Ribbon, nakasuhan sila, wala. Ano na yun? Formality na lang yun. Formality na lang. Parang ina-affirm lang kung ano na yung nangyayari sa grounds. Oh, ay di ba, nakailang attend na ng preliminary investigation si Joel Villanueva. O ibig sabihin, may kaso na sila sa DOJ. Kinasuhan na sila sa DOJ. Pinasubmit na nga sila ng counter affidavit eh. So ibig sabihin, kung mag-recommend naman ang Blue Ribbon na kasuhan sila, formality na lang yon. Pero pag hindi nirekomenda ng Blue Ribbon na kasuhan sila, mapapahiya ang Blue Ribbon. Kasi ibig sabihin, pinagtatakpan yung mga kapwa nila senador. Kumbaga, mahirap yung sitwasyon ni Senador Ping Lacson. Kasi ikaw yung chairperson ng Blue Ribbon, tapos ang rekomendasyon mo, huwag kasuhan sila Escudero dahil lang ba kapwa mo sila senador. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Ito naman si Argo. Argo, pagka ganyan ang ugali mo, paulit-ulit kanyang kay Risa, kasuhan nyo na si Risa Ontiveros. Paulit-ulit ka naman yung 3 billion insertions kay Risa. Wala naman, alam nyo, kayong mga DDS, ang hilig nyong mag-akusa, wala naman kayong mga testigo, wala naman kayong ebidensya. Yan ang problema sa inyo eh. Mabuti pa nga sa inyo yung Makabayan Black. At least nakapag-file ng impeachment kay PBBM. Eh kayo, ang hilig nyo lang mga fake news at disinformation. Alam nyo, Argo, nawawala yung tiwala ko sa iyo. Ha? Dapat sana naiiba ka man lang sa mga DDS. Eh ngayon, ano ka eh? Paulit-ulit ka niyan. O, kasuhan nyo si Risa Ontiveros kung may ebidensya kayo. O, ba't hindi nyo kasuhan si Martin Romualdez? Si PBBM, hindi nyo naman tinuloy yung impeachment nyo. O, mabuti pa nga yung Makabayan Black. Kahit papano, lumaban sila doon sa loob ng Kongreso. Eh kayo, wala eh. Panay lang kayo, wala naman kayong ibang sinasabi, bangag-bangag, pulburon-pulbur. Alam nyo, dan kayo nakakawala ng nakakawala kayong gana. Panay kayo fake news. Ha? O, balik tayo dito kay Joel. Itong si Joel Villanueva, hindi naman kasalanan ni Lacson yan eh. Unang-una, si Lacson, nag-iimbestiga lang. Kung ano yung lumabas sa investigasyon ng Blue Ribbon, hindi niya kasalanan yun eh. O, may mga testigong nag-appear. Tinuturo ng mga testigo nila Bernardo, sa kanila Bryce Hernandez, nila Alcantara. Tinuturo si Villanueva, tinuturo si Jinggoy, tinuturo si Revilla, tinuturo si Escudero. O, anong gagawin mo sa report mo? Eh di syempre, kung ano yung lumabas sa hearing, yun ang ilalabas mo sa report. Ha? Hindi naman barkadahan ang Senado. Yun na nga yung problema kila JB Ejercito, kila Mig Subiri at saka kay Sherwin Gatchalian. Kasi malamang kinausap yun eh. Kinausap yun. Pinakiusapan yun nila Joel Villanueva. Pre, ano naman? Huwag ka namang pumirma doon. Oh. Kaya lang, ang sabi rin naman ni Lacson, pag walang nakuhang 11 na perma, hindi lalabas ang Blue Ribbon Committee report. Yun naman yung yun naman yung sabi kaya lang, talagang isasabihin niya ni Lacson, bakit hindi ako makapaglabas ng report? Wala. Ang pumirma lang ay ako, o sasabihin niya, kulang ang pumirma. O, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros. O, sabi niya, daw sila 4 lang silang pumirma eh. Dati daw 7. Bakit 7? O, di sila nga. Si Lacson, si Kiko, si Bam, si Risa, o tapos yung 3, si Mig Subiri, Joel Villanueva, si Mig Subiri, si JB Ejercito, at saka si Win Gatchalian. Ay nung huli nga, binawi ni Win Gatchalian, ni Jinggoy, bakit ba ako Jinggoy? Ni Win Gatchalian, ni JB, at saka ni Migs. Malamang pinakiusapan yun. Kaya lang,
ang sabi naman ni Lacson, pag hindi talaga pumirma yung mga kasamahan niya, hindi sila lalabas ng Blue Ribbon Report. Kasi wala namang magiging report kung hindi pirmado ng 11. Oh, anong problema mo doon, Argo? Ikaw naman, Argo, ayaw ko sanang tawaging tanga ka eh. Kaya nawawala ang respeto ko sa iyo. Dati rinirespeto kita. Alam mo, huwag kang maging panatiko. Yan yung masama sa inyo eh. Ha? Pinupuri pa naman kita. Sabi ko sa mga DDS, at least mayroon tayong pwedeng irespeto. Sa mga argumento mo, hindi ka karespe-respeto eh. Oh, naniniwala ka sa mga fake news na yan. Ano ito mga kabunyog? Ang sabi naman ni Senador Ping Lacson, walang nakuhang perma ng 11, hindi pwedeng ilabas ang committee report. Oh. Yun yung Ngayon, bakit kasi hindi pumipirma sila Bakit umatras ng perma sila Migs? Pa natin 'yan. Alam niyo ang mga senador, barkadahan 'yan eh. Barkadahan 'yan. Siyempre nakiusap si Chis Escudero, nakiusap si Joel Villanueva, nakiusap si Jinggoy, kila JB saka kila Migs. Pre, ano yan? Huwag ka naman pumirma doon. Sa tingin nyo. Madali lang naman pakiusapan yan, yung mga yan. Siyempre, naaawa din sila. Yun ang pagkakaiba ni Lacson sa kanila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Risa Hontiveros, kila Mig Subiri. Sila Mig Subiri, sila Win Gatchalian, saka si JB Ejercito, nakita naman nila yung mga ebidensya at testigo. Kaya lang, mas nangingibabaw sa kanila yung barkadahan. Magkakaibigan yan. Parang barkadahan ng mga senador na yan, di ba? Nakikita nyo naman yung... Kaya lang, si Lacson kasi, ang stand talaga ni Lacson, walang barkadahan. Kung mali, mali. Wala tayong magagawa eh. Ilagay natin yan sa rekomendasyon. Pero, hindi papayag si Lacson na para lang pumirma sila Migs, para lang pumirma sila JB at si Win Gatchalian, tatanggalin nila yung rekomendasyon na yun. Hindi yun. Non-negotiable yun. Sinabi na ni Lacson, papanindigan niya yun. Kung ayaw nilang pumirma, di bale, wala. Walang Senate Committee report ang Blue Ribbon. Pero, kung para lang pipirma sila, aalisin mo yung rekomendasyon na yun, hindi pwede. Kasi ang ibig sabihin yan, papalibrihin mo yung mga at least malalaman ng taong bayan sino yung mga senador na hindi pumirma. Yan yun. Okay din yung argumento na yun ni Senador Ping Lacson. Kung ayaw nilang pumirma, di walang magagawa. Pero hindi pwedeng baguhin yung rekomendasyon. Kasi yun yung findings ng komite. Yan yung findings ng komite. Napanood naman natin eh. 'Di ba? Napanood ng publiko, napanood natin kung anong lumabas. Ngayon, tayong mamamayan, nakabantay tayo. Hindi naman natin pwedeng babatikusin natin ang Blue Ribbon kapag ang report nila ay papalibrihin si Joel Villanueva at saka si Chis Escudero at si Jinggoy Estrada. Hindi tama 'yun. 'Di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, pero ito, makikita nyo talaga, mainit yung ulo ni Villanueva. Pero kahit naman hindi maglabas ng report ang Blue Ribbon, tuloy naman ang kaso niya. Bakit? Nakadepende ba ang pagkaso sa kanila sa report ng Blue Ribbon? May report ang Blue Ribbon o wala, magkakaso. Sa katunayan, gumugulong na ang kaso nila eh. Diba? Malamang nga, ngayong Pebrero, maglalabas na ng resolution ang DOJ eh. Pustahan tayo. Maglalabas na ng resolution ng DOJ ngayong Pebrero. At ang resolution ng DOJ, 3 ang kaso na malversation ni Joel Villanueva. Sa tingin nyo, wala man lang kahit isa doon? May lulusot doon. Kaya, wala namang magagawa kahit hindi maglabas ng report ang Blue Ribbon kasi ayaw pumirma. Kasi parang may deadlock eh. Deadlock. Ang gusto nila Chis Escudero, ay ang gusto nila Win Gatchalian, nila JB Ejercito, at saka ni Mig Subiri, pipirma sila kung aalisin ang rekomendasyon na kasuhan sila Villanueva. Hindi naman papayag si Lacson. So ano yan? Deadlock yan.
Ngayon, kung deadlock yan, anong gagawin? Hindi na lang maglalabas ng Blue Ribbon Report. Ngayon, pag hindi naglabas ng Blue Ribbon Report, hindi ba matutuloy ang kaso nila Villanueva? Tuloy! Hindi naman nakadepende. Hindi naman nakadepende yung kaso sa Blue Ribbon Report. Marami ng mga lumabas na may ICI investigation. May sariling investigation ng NBI. Independent yun sa Senado. Nag-imbestiga ang NBI doon sa Bulacan. Kaya, para naman itong si Villanueva, pinag-iinitan yung si Lacson. Kumbaga, anong tawag natin dyan? Trabaho lang, walang personalan. Huwag nilang personalin si Lacson kasi may prinsipyo yung tao eh. Kumbaga, ano yun? Hayaan nila yun. Parang kung yan ang gusto mo, bahala ka. Pero, wag si Lacson, wag nilang pagkaabalahan yung Blue Ribbon Committee report. Ang pagkaabalahan nila, yung sa DOJ. Kasi yung sa DOJ at sa Ombudsman, ang mahirap. Yung Blue Ribbon Committee report, ano lang yon, in aid of legislation. Hindi naman yun eh. Ang Blue Ribbon, ano lang yon, makakatulong lang sa investigation. Pero ang talagang magiging binding sa pagkaso, yung preliminary investigation. Yun. Hindi yung in aid of legislation. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung dyan. Kahit naman hindi maglabas ng Blue Ribbon Report, wala nang bearing yan. Wala nang bearing yan. Mayroon na silang gumugulong na kaso sa DOJ. Nagkakandak na ang DOJ ng preliminary investigation. Nakailang attend na siya eh. Ano yon? Isang draft at 3 malversation ang kaso ni Villanueva. Ngayon, kailan maglalabas ang resolusyon? Tingin ko ngayong linggo or next week, maglalabas na yan ng resolusyon ang DOJ. Pag naglabas ng resolusyon ang DOJ sa kaso ni Villanueva, anong mangyayari? Pag ang resolution ay may probable cause, kakasuhan na siya ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Maglalabas na ng arrest warrant. Kahit pa walang Blue Ribbon Committee report. Hindi kailangan yung Blue Ribbon Committee report kasi may sarili ng investigasyon na ginawa yung NBI. Pinuntahan ng NBI yung mga ghost projects na yan saka substandard projects. Kompleto na yan. Ang mga ebidensya niya nandyan na. Kaya ang nangyayari dyan mga kabunyog, mga kababayan, mainit na lang ang ulo ni Villanueva kasi ikaw ba naman, ang inaasahan nila, magiging kakampi na nila ang Blue Ribbon kasi Senate President na si Ligarda, Senate President pro tempore na si Pia Cayetano. Ganun na yung naiisip nila. Balik si Marcoleta sa Blue Ribbon. Dahil balik si Marcoleta sa Blue Ribbon, yung investigasyon ng Blue Ribbon, ma-absuelto sila. Yan yung kaya lang hindi nangyari. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan? Yan tuloy, nabastos ka Argo. Yan. Hindi, mga kabunyog, huwag nyo nang bastusin yan si Argo. Huwag nyo na. Hayaan nyo na yan. Ano yan? Ganyan talaga ang mga DDS. Anyway, ito mga kabunyog. Kaya, pinapanood ko tong na to, mainit ang ulo ni Villanueva eh. Kahit yung media niya na. Bakit? Isa lang ba ang nakapirma sa report? Hindi naman isa lang eh. Nakapirma rin si Risa Hontiveros, nakapirma si Kiko, nakapirma si Bam. 4 sila. 4 na ang nakapirma. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Okay? Galing kay Baru Arupa, birthday daw ng Bicolanong kaibigan niya, si Biko. Shout out kay Biko. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.